Bandang 10:30 ng gabi noong April 17, 2025. Ilang buwan pa lang ang nakalipas. Nakatanggap ng tawag ang Australia's Emergency Hotline 000. Isang ulat ng marahas na paglusob at pagdukot sa isang bahay sa Greenacre Road, Bankstown. Ang tinig sa kabilang linya ay isang 15 anyos na binatilyo, nanginginig at halos hindi na makapagsalita sa matinding takot. Ikinuwento niya na sinugod ng mga armadong lalaki ang kanilang bahay. Brutal na sinaktan ang kanyang ina at kinalatkad palayo. Kinumpirma ng mga kapitbahay na nakarinig sila ng mga sigaw na umalingaw-ngaw mula sa bahay noong gabing yun. Pagdating ng lokal na pulis, tumambad sa kanila ang isang nakakaawang tanawin. Isang 15 anyos na binatilyong tulala sa pagkapigla at sa tabi niya ang 8 anyos niyang kapatid walang malay at tukuan dahil sa malubhang pinsala sa ulo. Ang loob ng bahay ay wasak na wasak, halatang pinwersang pasukin. Agad dinala ng emergency team ang magkapatid sa ospital. Ang 8 anyos na bata ay nagtamo ng matinding traumatic brain injury matapos paluin ng baseball bat, kaya agad siyang isinailalim sa operasyon. Ngunit tuluyang nalaglag sa koma. Samantala, ang 45-year-old na ina ng mga bata ay hindi pa rin matagpuan. Makalipas ang mahigit isang oras, bandang 11:30 ng gabi, isang residente sa Beverly Hills area, humigit kumulang 5 milya mula sa Bankstown, ang nakakita ng nasusunog na sasakyan sa dulo ng Welfare Avenue, isang dead-end street na katabi ng park at highway. Agad tumugon ang mga bumbero at sinugpo ang matinding apoy na bumapalot sa itim na SUV. Ngunit nang maapula ang apoy at kumalat ang usok, isang nakakatindig balahibong tanawin ang bumungad. Isang bangkay na nakahandusay sa likurang upuan ng sasakyan. Napakabrutal ng eksena, kaya marami sa mga bumbero ang umamin na hindi nila malilimutan ang nakitang yun. Agarang nilagyan ng kordon ang lugar ng pulisya. Bagaman hindi makilala ang biktima, malakas ang kutob ng mga investigador na ang bangkay sa SUV ay ang babaeng dinukot sa Bankstown. 1 oras pa lang ang nakakalipas. Sa harap ng sunog na sasakyan at hindi makilalang labi, napagtanto ng mga pulis na isang mabigat at planadong pagpatay ang kanilang kinakaharap. Isang krimeng sinadya, malamig at kalkulado sa bawat detalye. Kinagabihang din yun, sinuri ng mga pulis ang pinangyarihan sa bahay ng mga biktima sa Bankstown. Tumambad sa kanila ang nakakakilabot na gulo. Wasak ang pinto, nagkalat ang bubog at nabalot ng dugo ang sahig ng sala. Nakalaunan ay nakumpirmang mula sa sugat sa ulo ng 8 anyos na anak. Kita ang matinding pagkikipagbuno sa bawat sulok ng bahay. Nakataob ang mga upuan, nagkalat ang mga damit at malinaw na kinaladkad palabas ang babae sa ilalim ng karahasan. Habang tinitingnan nila ang paligid, hindi mapigilan ng mga investigador ang matinding awa at galit. Hindi nila ma-imagine ang takot na dinanas ng magkapatid habang nakikita ang sariling ina na sinasaktan at kinakalatkad papunta sa sasakyan. Ang brutalidad ng kasong ito ay lampas sa karaniwang krimen. Mula sa nakakapanindig balahibong salaysay ng 15 anyos na anak, unti-unting nabuo ng pulisya ang buong eksena ng gabing yun. Bandang 4 hanggang 5 lalaki, nakaitim, may takip ang mukha, may dalang baril at pamalo ang biglang sumugod sa bahay. Pinalo nila ng baseball bat ang nakapapatang kapatid habang tinututukan ng baril ang nakatatandang anak upang hindi ito makagalaw. Pagkatapos malupit nilang sinaktan ng ina. Sa harap mismo ng mga anak ulang habas nilang binukbog ang 45 years old na ginang. Hindi pa sila nakontento, pinunit pa nila ang mga suot nito. Isang napakabrutal na gawain na nagpatuliro sa batang saksi. Nang halos walang malay at halos subad na ang biktima, kinalat ka dito palabas. Isinakay sa likod ng itim na SUV na naghihintay sa harap ng bahay at mabilis na tumakas sa dilim ng gabi. Iniwan ng trauma at takot na natatatak sa mga bata habang buhay. Ang mga detalyeng ito ay nagpatindig ng balahibo ng mga pulis sa Bankstown. Ipinakita nitong planado, mabilis at ulang puso ang galaw ng grupo. Hindi sila nag-atubiling saktan maging ang mga bata at babae. Samantala sa Beverly Hills, kung saan natagpuan ang nasunog na sasakyan, isang matinding hamon ang kinaharap ng mga forensic investigators. Isang bangkay na halos hindi na makilala
at isang krimeng malinaw na ginawa para maitago ang katotohanan. Ang SUV ay naging twisted metal frame na lamang. Ang mga patong ng plastik at pintura ay natunaw at naglaho, kaya ang buong sasakyan ay naging parang carbon tomb, isang nakakatakot na libingang apo. Sa loob nito, lubos nang natusta ang katawan ng biktima, hindi na makilala dahil nabura ng apoy ang lahat ng bakas sa mukha at katawan. Dahil dito, napilitan ang mga crime scene technician na magtrabaho sa ilalim ng matinding tensyon. Maingat na kumukuha ng ebidensya step by step. Sa lupa malapit sa sasakyan, nakakita sila ng mga piraso ng sinunog na tela na pinaniniwala ang mga damit ng biktima na inalis bago pa sunugin ang sasakyan. Sa unang pagsusuri, lumitaw ang isang nakakakilabot na detalye. Maaaring binaril muna ang biktima bago pa sindihan ng apoy. Kapansin-pansin din na ang lugar ng sunog ay nasa dulo ng isang dead-end street, malayo sa kabahayan at katabi lamang ng isang parkeng bihira ang dumaraan. Isang lokal na residente ang nagsabi sa kulat na karaniwang tahimik at payapa ang kanilang lugar at hindi pa sila nakasaksi ng ganitong karumal-dumal na eksena. Ipinakita nito na planado ang lahat ng ginawa ng salarin. Pinili ang liblib na lugar upang itapon ang katawan at sunugin ang sasakyan para burahin lahat ng ebidensya ng krimen. Ang mga nakita ng pulisya sa magkahiwalay na crime scene ay agad na nagbigay ng malinaw na konklusyon. Hindi ito isang biglaang pagpatay o ordinaryong pagnanakaw, kundi isang malupit na paghihiganti na maingat na binalak at isinagawa. Ang katotohanang dinukot ang biktima sa sariling bahay, hinubaran at sinunog sa loob ng SUV ay hindi lang paraan ng pagtatago ng ebidensya, kundi isang mensahe ng lubos na pagyurak sa dangal ng babae. Sa harap ng ganitong malamig, tuso at brutal na krimen, alam ng mga investigador na mapanganib at matindi ang mga taong nasa likod nito. Kinagabihan din yun, itinatag ng pulisya ang isang special task force na pinangalan ng Strike Force Bushfield na binubuo ng mga veteranong investigador at mga lokal na pulis. Isa lang ang kanilang layunin, matuklasan ang utak sa likod ng krimeng yumanig sa buong komunidad. Bagaman lahat ng palatandaan ay tumuturo sa posibilidad na ang biktima ay ang babaeng dinukot sa Bankstown, masinsinan pa rin isinagawa ng mga pulis ang forensic examination at pangangalap ng ebidensya. Tanging kapag kumpirmado na ang pagkakakilanlan, saka lamang makakausad ang investigasyon sa susunod na yugto ng paghuli sa salarin. Kung tama ang unang hinala, ang biktima sa parehong crime scene ay si Mrs. Tranthi Kim, 45 years old, ang ina ng 8 at 15 taong gulang na mga anak. Agad na kumuha ng DNA sample ang mga pulis mula sa dalawang bata, kasama ng mga fingerprints mula sa personal na gamit ng babae sa bahay upang ikumpara sa mga labi ng nasunog na katawan. Ngunit dahil halos tuluyang naabo ang katawan, naging malaking hamon ang pagkuha ng DNA. Kaya upang matukoy ang sanhi ng kamatayan at magkakakilanlan, inutos ng mga pulis ang agarang autopsy. Habang hinihintay ang forensic results, itinutok ng mga investigador ang pansin sa pagkilala sa background ng nawawalang babae. Mula sa mga kapitbahay at kaibigan, nalaman nilang si Mrs. Kim ay isang Vietnamese, mahiyain, tahimik at hindi palaaway. Walang kaaway o gulo sa sinuman. Ngunit may isang kapansin-pansing detalye. Ang kanyang asawa, si Mr. Tung Nguyen, 45 years old, ay wala sa Sydney nang mangyari ang trahedya. Ayon sa mga kamag-anak, lumipad siya papuntang Queensland para sa trabaho. Nang mabalitaan ang nangyari, agad siyang bumalik sa Sydney sa unang flight, wasak ang loob, upang kumpirmahin ang sinapit ng asawa at alagaan ang dalawang anak na lubhang na traumatized. Ngunit nang mas ilalimo ng pulisya ang pagbusisi sa mga tala, nakaharap sila sa isang malaking balakid. Halos walang kamag-anak si Mrs. Kim sa Australia. Mahigit 15 taon na siyang naninirahan doon at ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa asawa at 2 anak. Walang pamilya, walang malalapit na kaibigan. Dahil dito, naging napakahirap para sa mga pulis na mangalap ng dagdag na impormasyon na nagresulta sa mga dead ends sa unang bahagi ng investigasyon. Ngunit nang halos mawalan ng pag-asa, isang mahalagang ebidensya ang biglang lumitaw mula sa CCTV ng kapitbahay. Sa video, kitang-kita ang grupo ng mga tao na sapilitang isinakay ang isang babae sa sasakyan.
Bagaman malabo ang larawan at hindi kita ang mga mukha, sapat na ito para patunayan ng salaysay ng 15 anyos na anak. Dalawang kahina-hinalang sasakyan ang nakita sa footage, isang puting sedan at isang itim na SUV. Ito ang naging susi para buksan ang bagong direksyon ng investigasyon. Mula rito, pinalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap at sinuri ang lahat ng traffic at civilian camera sa mahigit 5 milyang ruta mula Bankstown hanggang Beverly Hills. Isang malawakang operasyon na magbibigay ng mga sagot sa tanong na sino ang gumawa nito at bakit. Isang malawakang pagsusuri ng data network ang isinagawa ng mga otoridad. Mula sa mga pampublikong CCTV hanggang sa mga private camera ng mga residente. Sa gitna ng mga ito, may mga malapong kuha ng 2 sasakyan sa 10 oras ng gabi, isang puting sedan at isang itim na SUV na nakitang mabilis na tumatakbo sa highway na unti-unting nagbibigay ng ideya sa ruta ng mga salarin. Hindi rito natapos ang investigasyon. Naglabas din ng pampublikong panawagan ng pulisya. Anumang nakita o napansin na kahina-hinala noong gabi ng April 17 ay agad ipagbigay alam upang matulungan ng investigasyon. Mabilis na nagmunga ang panawagang ito. Isang saksi ang nagkumpirmang nakarinig siya ng ugong ng makina malapit sa bahay ng biktima bandang 10:30 ng gabi. Isa pa ang nagsabing nakakita siya ng usok sa Beverly Hills area bandang 11:30, eksaktong oras kung kailan sinunog ang SUV. Bagaman walang sinuman ang nakakita sa mukha ng mga salarin, ang pinagsama-samang salaysay ng mga saksi at mga kuha ng CCTV ay nakapagbigay sa pulisya ng malinaw na timeline ng mga pangyayari. Bandang 10:30 ng gabi, dumating ang grupo ng mga salarin sa bahay ng biktima sa Bankstown, pwersahang pumasok at agad umatake. Pagkatapos, isinakay nila ang babae sa sasakyan at tumungo patungong Beverly Hills. Bandang 11:30 ng gabi, sa isang liblib na dead-end street tinapos nila ang biktima. Sinindihan ng SUV at tumakas ilang minuto bago makita ng mga residente ang usok. Mula sa footage ng security camera, napansin ng mga pulis na isang puting sedan ang nakitang dumadaan sa Canterbury Road bandang 10:45 na papunta sa parehong direksyon ng itim na SUV na ilang daan-daang talampakan sa likod. Ang magkakatulad na oras, lokasyon at direksyon ay halos nagpapatunay na makakutsya pa ang 2 sasakyan na nagpapatibay sa teorya na ito ay planadong operasyon, hindi gawa ng iisang tao. Pagdating sa Beverly Hills area, nakuhanan ng private security camera ang puting sedan at itim na SUV na sabay na lumiko sa Welfare Avenue. Ngunit 15 minutes lamang ang lumipas, isang ibang kamera ang nakakuha sa sedan na nagmamadaling lumabas ng mag-isa, habang ang SUV ay tuluyan ng nawala. Mula rito, nabuo ng pulisya ang konklusyon. Dinala ng grupo ang biktima sa liblib na lugar, pinatay siya, sinunog ang SUV at pagkatapos, sumakay silang lahat sa sedan upang tumakas. Iniwan ang nasusunog na sasakyan at ang katawan sa loob. Makalipas nito, ang mga larawan mula sa traffic system ay nagpakita na ang sedan ay tumungo sa southbound highway. Malamang ay diretsong bumiyahe patungong Melbourne noong gabing yun. Ngunit hindi naging madali ang pag-trace dahil piking plaka ang ginamit ng sedan, isang malaking balakid sa investigasyon. Sa panahong yun, nakabalik na rin sa Sydney ang asawa ng biktima. Sa unang pagkikipagpulong niya sa pulisya, kitang-kita ang matinding dalamhati at pagkawasak ng loob. Nang ipakita sa kanya ang labi ng babae sa identification room, luhaan niyang kinumpirma na ang bangkay ay ang kanyang asawa, batay sa ilang natirang personal na palatandaan at sa sunog ngunit makikilalang bintong kwintas na natagpuan malapit sa katawan. Ngunit dito nagsimula ang tunay na kaganapan. Nang pinilit siyang tanungin ng pulisya kung sino ang maaaring may motibo para saktan ng kanyang pamilya, napahinto ang lalaki at biglang ibinunyag ang isang nakakakilabot na lihim. Ayon sa kanya, nasangkot siya sa isang illegal na drug syndicate. Kamakailan daw ay madalas siyang magbiyahe sa pagitan ng Sydney at Melbourne bilang bahagi ng negosyong konektado sa isang grupong Vietnamese na sangkot sa malakihang produksyon at distribusyon ng methamphetamine shampoo. Ngunit sa mga biyahe niyang yun, nagkaroon ng matinding alitan. Isang kargamentong nagkakahalaga ng $1,000,000 ang misteryosong nawala. Dahil dito, pinaghinalaan siya ng kabilang grupo bilang magnanakaw o kasabwat sa pagkawala ng shipment. At sa batas ng mundo ng droga,
ang parusa ay karumal-dumal na paghihiganti. Agad na nagsimulang mabuo ang bagong teorya ng mga investigador. Ang kasong ito ay hindi isang random crime kundi ukat sa galit at gantihan sa loob ng drug syndicate kung saan ang mga suspets at paghihiganti ay dinadaan sa karahasan. At sa pinakamasakit na bahagi ng lahat, ang nagbayad ng buhay para sa kasalanang hindi niya ginawa ay ang inosenteng babae si Mrs. Tranti Kim. Noong April 22, 2025, tuluyang kinumpirma ng penal na forensic examination results ang pahayag ng asawa. Ang DNA sample na kinuha mula sa ngipin ng katawan ay perpektong tumugma sa DNA ng dalawang anak ni Mrs. Tran. Sa puntong yun, matapos ang maraming araw ng pagsisikap, nakarating na sa tiyak na konklusyon ng mga investigador. Ang biktimang sinunog sa loob ng SUV ay si Mrs. Kim Tran, 45 years old. Ang impormasyon nito ay malawakang inanunsyo na nagsara sa yugto ng pagkakakilanlan ng kawawang babae at nagbukas naman ng bagong kabanata sa kaso. Kasabay ng pagkakakilanlan, masusing sinimula ng mga forensic team ang pagsusuri sa lugar ng krimen. Sa bahay ng biktima, bawat sulok ay ginalukad. Umaasang makakita ng anumang bakas ng salarin mula sa fingerprints, yapak ay hibla ng tela o kahit pinakamaliit na pahiwatig. Ngunit sa kasamaang palad ay napaka-professional ng mga umatake. Nagsuot sila ng gloves, tinakpan ang kanilang mga mukha at kumilos sa dilim, halos walang naiwan na kapaki-pakinabang na ebidensya. Gayunpaman, sa gitna ng magulong eksena nakakita ang mga investigador ng isang piraso ng itim na duct tape na nahulog malapit sa pasukan. Ayon sa kanilang pagsusuri, malaki ang posibilidad na ito ay ginamit ng mga salarin upang itali o takpan ng bibig ng biktima at aksidenteng nahulog nang sila ay tumakas. Agad itong isinelyuhan at ipinadala sa forensic laboratory upang siyasatin kung may DNA, pawis o epithelial cells ng mga salarin. Samantala, sa lugar kung saan nasunog ang SUV, matyagang nangolekta ng mga piraso ng ebidensya ang mga eksperto. Ang unang nakatawag ng pansin sa kanila, tinanggal ang metal license plate ng sasakyan. Ngunit ang Vehicle Identification Number o VIN na nakatatak sa makina ay hindi napinsala. Matapos itong linisin at silawan ng espesyal na ilaw, nabasa pa rin ang numero. Sa mabilis na verifikasyon sa rehistro, lumabas na ang SUV ay nakarehistro sa Victoria. Ngunit ang nakapangalan na may-ari ay isang ghost company. Kumpirmasyon na sasakyan ito ng mga kriminal. Marahil binili o nerentahan gamit ang peking dokumento upang itako ang tunay na pagkakakilanlan. Bukod pa rito, nakakita rin ng mga basyo ng bala sa loob ng cabin. Sa pagsusuri, natukoy na ito ay mula sa isang .22 caliber handgun. Samantala, binuksan din ang linya ng investigasyon sa cellular data. Sa interogasyon kay Mr. Tung Nguyen, may nadiskubring nakakatakot na detalye. Bago tinapos ni Mrs. Kim Tran, nakatanggap ang kanyang cellphone ng sunod-sunod na extortion messages na may countdown. 20 minutes left, 10 minutes, 5 minutes. Parang death clock, nagbibigay ng oras bago ang karumal-dumal na sandaling darating. Ngunit noong panahon na yon, si Mr. Tong ay nasa Queensland at walang signal ang kanyang cellphone, kaya na-deliver lamang ang mga mensahe matapos ang insidente. Naniniwala ang pulisya na ang kawalan ng tugon ni Mr. Tong kahit hindi sinasadya ay nagpagalit sa mga dumukot. Inisip ng mga ito na sinasadya niyang hindi pansinin ang kanilang mga demands, dahilan para mas maging marahas ang kanilang kilos sa dinukot. Ayon sa mga mensahe, hindi agad nila balak pumatay. Gusto muna nilang mangikil ng ransom. Malaki ang halagang hinihingi at may takdang oras para ito ay bayaran. Ngunit nang hindi tumugon si Mr. Tong, nagbago ang motibo. Mula sa pangingikil tungo sa paghihiganti, tinupad nila ang kanilang malupit na pagbabanta. Habang binubuo ng mga investigador ang mga datos mula sa maingat na planong pagdukot, paggamit ng dalawang sasakyan hanggang sa mga scripted messages, lalong naging malinaw na ito ay organisadong grupo ng mga kriminal na may bawat tungkulin at malawak na network sa iba't ibang estado. Dahil dito, nakiisa ang New South Wales Police sa Victoria Police upang palawakin ang investigasyon, lalo na sa methamphetamine trafficking ring na binanggit ni Mr. Tong. At gaya ng inaasahan na kinumpirma ng Victoria Police na sila rin ay matagal nang nagmamanman,
sa isang Vietnamese gang na pinaniniwalaang nagpapatakbo ng malaking laboratorio ng methamphetamine. Kaya 2 araw matapos ang kaso, noong April 19, 2025, nilusob ng Victoria Police ang isang malayong farm sa Springville, Kanluran ng Berat na pinaniniwala ang pugad ng operasyon. Doon nila natagpuan ang mga kemikal at kagamitang nagpapatunay sa kriminal na operasyon, ngunit walang naabutang sospek. Marahil nakaamoy ng operasyon at nakapagtago na. Gayunpaman, napatunayan na ang grupo sa likod ng krimeng ito ay malawak at organisado. May cross-state operations at mataas ang antas ng pag-iingat. Sa puntong ito, muling ipinaling ng mga investigador ang pansin sa mga koneksyon sa asawa ng biktima sa drug ring. Batay sa kanyang salaysay, pinili ng pulisya ang mga taong kamakailan niyang nakausap at nakatransaksyon. Mula sa listahang yun, lumutang ang isang 29 years old na Vietnamese na nakatira sa Bankstown na nagngangalang Nguyen Dian, malapit na kasosyo ng asawa ni Mrs. Kim Tran. Ayon sa intelligence, si Nguyen Dian ay tulay sa pagitan ng grupo sa Victoria at ng mga distributor sa Sydney, isang mahalagang link sa supply chain. Bagaman wala siyang kriminal na record, ilang beses na siyang lumitaw sa mga tala ng pulisya na may kaugnayan sa interstate drug trafficking. Ang katotohanang nakatira siya mismo sa Bankstown kung saan naganap ang pagdukot ay nagpatindi ng hinala laban sa kanya. At dahil malapit siya sa asawa ng biktima, lalong tumibay ang teorya na ito ay isang internal na paghihiganti, isang madugong pagsasara ng utang sa loob ng drug syndicate. Ang pinakamalaking tanong na bumungad sa mga investigador ay ito, posible kayang si Nguyen Dian mismo ang gumamit ng kanyang koneksyon at pamilyar na lugar upang planuhin ang pagdukot at pagpatay sa pamilya ng kanyang kasamahan sa negosyo? Dahil dito, sinimulan ng mga investigador ang lihim na pagmamanman kay Dian. Ayon sa mga record ng pamahalaan, nakatira siya sa isang simpleng inuupahang apartment sa Bankstown, walang asawa at walang malinaw na trabaho. Sa mga linggo matapos ang insidente, hindi siya tumakas palabas ng Sydney. Tahimik lamang siya na namuhay, waring umiilag sa ingay ng kaso sa lapas. Tahimik na kinuha ng mga otoridad ang phone data ni Dian, kabilang ang call history, mga mensahe at lokasyon noong gabi ng April 17. Lumabas sa resulta na noong mismong gabing yon, nakita ang signal ng kanyang cellphone sa Bankstown area bago ito pinatay bandang alas 10 ng gabi at muling binuksan makalipas ang ilang oras sa ibang lokasyon. Ang pattern na ito ay labis na kahinahinala dahil tumugma ito sa oras ng pagdukot. Indikasyong sinadya ng patayin ng cellphone upang hindi matrace habang ginagawa ang krimen. Dagdag pa rito sa pagsusuri ng kanyang pinansyal na galaw, natuklasan na pagkatapos ng gabing yon, may malaking halagang pumasok sa kanyang bank account na agad niyang withdraw ng cash. Pinaniniwalaang ito ay bayad o pondo para sa pag-uorganisa ng krimen. Sa dami ng ebidensyang patuloy na lumalakas, nagpasya ang New South Wales Police na kumilos. Alas 5 ng umaga noong August 28, 2025, mahigit 4 na buwan matapos ang kaso, nilusob ng Special Task Force at Major Crime Squad ang apartment ni Dian sa Bankstown. Naaresto siya natutulog pa kaya't lubos siyang nabigla at hindi nakapanlapan. Kinuha rin ng mga pulis ang kanyang cellphone, computer at ilang dokumento bilang ebidensya. Sa Bankstown Police Station, sumailalim si Dian sa matinding interogasyon. Ngunit gaya ng isang sanay na kriminal, ginamit niya ang kanyang karapatang manahimik at tumangging umamin. Gayunpaman, sapat na ang hawak ng pulisya upang ituloy ang formal na kaso. Sa hapon ng August 28, 2025, opisyal na siyang sinampahan ng kaso. Ipinahayag ng pulisya sa media na si Nguyen Dian ang utak sa pagdukot at pagtapos kay Mrs. Kim Tran, bagaman hindi siya ang mismong kumalapit ng gatilyo. Sa kabila ng pagkakaaresto kay Dian, hindi pa natatapos ang investigasyon. Naniniwala ang mga otoridad na hindi siya kumilos mag-isa, kundi nag-upa ng 3 hitman upang tulungan siyang isagawa ang pagdukot at pagpatay. Ang 3 ito na mismong pumatay ay patuloy na pinaghahanap. Nakikipagtulungan na rin ang pulisya sa federal agencies upang matunton ang mas malaking sindikatong nasa likod ng lahat. Dahil dito, ang kaso ay lumawak mula sa simpleng murder investigation patungo sa pagsusuri ng isang mafia ring at kriminal na network na umaabot sa buong Australia. Ngayon, lumitaw ang tanong, sino nga ba si Nguyen Dian
At totoo bang ginawa niya ito upang parusahan ng kanyang kasamahan? Ayon sa investigasyon, si Nguyen Dian, 29 years old, ay Australian citizen na may Vietnamese origin. Ipinanganak at lumaki siya sa Vietnamese community sa Sydney. Matagal na siyang hindi baguhan sa mundo ng illegal na negosyo dahil itinuturing siyang mahalagang miyembro ng drug trafficking organization sa Victoria. Sa kabila ng kanyang murang edad, naging aktibo siyang drug trade sa pagitan ng Melbourne at Sydney at nakilala bilang isang batang ambisyosong boss. Pinagkakatiwalaan siya sa pagdadala ng produkto at pagsasaayos ng mga sikalot sa negosyo. Wala siyang naitalang malalaking kaso o hatol, kaya't nakakalabas-masok siya sa batas nang hindi napapansin. Sa personal na aspeto, kaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa kanya. Sa panlabas, isa siyang solong negosyante. Nakatira sa apartment, ilang bloke lang ang layo sa bahay ng biktima, bagaman madalas siyang wala roon. Ang ugnayan niya kay Mrs. Tran ay sa pamamagitan ng asawa nito na malapit niyang kasosyo sa negosyo. Kaya nang mawala ang shipment ng droga, agad siyang naghinala na tinalikuran siya at pinabayaan siya ng kasamahan. Marahil ay inuutos sa kanya ng mga nakatataas o sarili niyang desisyon na atakihin ang pamilya bilang babala at paghihiganti. Isang mensahe ng pananakot sa mga kasamahan sa sindikato. Dahil dito, ang motibo ni Dian ay paghihiganti at pagpuwersa sa asawa ni Mrs. Tran na ibalik ang nawawalang kargomento. Ipinakita nito ang kalamigang loob at pagkalkula ng kanyang pagkatao. Hindi siya direktang kumilos, bagkus nag-utos sa iba upang gawin ang maruruming bahagi ng plano. Ang kawalang emosyon niyang yun ang nagpasiklab ng galit ng publiko, halos kasing lala ng mismong pagpatay. Mula sa psychological profile, si Dian ay uri ng edukadong kriminal. Alam niya ang mga patakaran sa underground world at ang mga panganib sa batas, kaya pinaghandaan niya ang bawat galaw. Nag-upa ng iba, gumawa ng alibay at nanatiling kalmado sa Sydney pagkatapos ng krimen. Marahil bilang paghamon sa mga otoridad o dahil kampante siyang perpekto ang kanyang plano. Ngunit sa huli naabutan din siya ng batas at nailantad sa liwanag ang mga kasalanang pilit niyang itinako. Matapos maaresto, si Dian ay agad na dinala sa korte at humarap sa Bankstown Local Court noong August 29. Hindi siya humiling ng piyansa dahil halos imposibleng aprubahan ito sa bigat ng kaso. Tinanggihan din ng hukom ang bail, kaya nanatili siyang nakakulong habang hinihintay ang paglilitis. Sa labas ng korte, sinabi ng kanyang abogado na ito pa lamang ang unang yugto ng proseso at na maghahain ng plea of not guilty si Dian. Ibig sabihin, itinanggi niya ang lahat ng paratang at ipinipilit ang kanyang kawalang kasalanan. Sa ngayon, wala pang naaarestong kasabwat, kaya si Dian lamang ang haharap sa susunod ng mga pagdinig sa korte. Maaaring maging komplikado ang kaso dahil pwede niyang isisi sa mga hindi kilalang kasamahan ng lahat upang bawasan ang kanyang pananagutan. Ngunit ayon sa mga legal experts, mahihirapan siyang kumbinsihin ng jury dahil matibay ang ebidensya laban sa kanya. Ayon sa record, kinasuhan siya ng unang antas ng pagtapos ng tao kay Mrs. Kim Tran at intentional na pananakit sa 8 taong gulang na anak nito. Kung mapapatunayang nagkasala, hahantong siya sa habang buhay ng pagkakakulong ng walang parol. Sa kasalukuyan, si Dian ay nananatiling nakakulong, naghihintay ng paglilitis na ayon sa kanyang abogado ay handa siyang patunayan ng kanyang kawalang kasalanan. Ngunit sa paningin ng publiko, ito ay isang malinaw na pagtatangkang umiwas sa pananagutan. Kayo po, ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayong inosente talaga si Dian tulad ng kanyang sinasabi? Ibahagi niyo po ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Shoutout po kay Nini Habasa from Cubao, kay Eunice Estrada, kay Ratu Inis from Taiwan, at kay Teresa from Riyadh. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Para po sa early access ng ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!